Yo, what's up mga pare ko? Ayon dito mismo sa NBA News, itong si Karl Anthony Towns ay mas mahusay at mas better na offensive center kumpara dito kay Jokic. Yan yung lumabas na report ngayon at maraming nagtatalo sa comparison ng dalawang sentro na to. Pero bago yan mga pare ko, this is M Sports PH channel at kukunin ko yung sandaling oras mo para hingin ang yung suporta sa aking channel. Just like the video and mag-subscribe, then click the notification bell para maging updated ka sa mga video ko pang ilalabas about sa NBA. Si Karl Anthony Towns ngayon ang nalalagay sa trade option ng New York Knicks bago ang preseason game. Pinagdududahan nga ng marami ang trade na yan kaugnay itong power forward na si Julius Randle at guard nilang si Donte DiVincenzo na parang bad trade nga raw ang mangyayari na yan. Ngayon ang New York Knicks ay nasa top 4 seed ng Eastern Conference dahil nga sa kanila ni Jalen Bronson at itong si Bronson na nag-average ngayon ng 24.7 points, 3 rebounds and almost 8 assists per game at may 49% field goal kasama ang 47% from 3. Ngayon itong si Towns naman ay nasa best version ng araw ngayon ng kanyang karera mula nang mapunta ito sa Knicks. At nakita naman natin na mas naging mature pa yung laro nito at mas naging established yung pagiging best contender niya as a center. Ngayon hawak nila yung 15-10 record sa season na to at siya yung mas nagiging popular na pangalan ngayon sa Knicks dahil literal na binubuhat nga nito ngayon ang team na to. Hindi niya nagagawa sa Minnesota yung bagay na yan na kaya naman palang araw nitong si Towns na maging isang independent player sa isang team. Nag-average siya ngayon ng 24.9 points, 13.6 rebounds and 3 assists per game at may 52.9% from the field at 42% naman para sa tres. Dito pumasok yung report na ito nga ngayon si Towns ang tinitignan na maaaring maging isang best offensive center sa NBA League na maaaring masapawan nga nito itong si Jokic at yung dalawang legendary na nakapaloob dyan mula sa kakaibang versatile nga raw nito sa paghandle ng bola na hindi mo nga raw ma-expect na kayang gawin ng isang 7-foot player. Yung outside jump pa nga raw nito at yung skill na most expected pa nga raw na kayang gawin ng mga guards and wings kaya nga rin gawin nitong si Towns. Kaya all around yung masasabi nga raw na laro nitong sentro na to and eventually kaya rin bumitaw sa tres o perimeter. Isa nga rin daw ito sa most versatile big man in NBA League. Kinumpara dyan si Shaquille O'Neal at Carmelo Anthony na isa nga raw sa mga naging dominanteng center noon. At ngayon nga ito ngang si Jokic ang mas nalalapit nga na comparison dito kay Karl Anthony Towns na mas pinalakas nga raw na Jokic itong si Towns. Ito nga yung nasa point of view ng marami at sobrang hirap ikumpara yung dalawang sentro na to sa isa't isa. Lalo't magkaiba nga raw yung versatile ng mga ito pagdating sa kanilang mga team. Itong si Jokic sa Nuggets na nag-average ng mataas pagdating sa points and assists at pagiging team leader nito sa Denver Nuggets at mas malakas pagdating sa offensive game nito. Pero sa speed nga lang dito nga raw magkakatalo yung dalawang ito dahil si Towns pagdating sa speed di hamak nga raw na mas may ibubuga. Yung versatile nitong si Towns lalo na yung kalidad nito pagdating sa outside shooting. Parehas na nga raw talaga na malakas yung sentro na to at nakadepende na lang talaga sa mga fans nila. Lalo na yung scoring average ng mga to napakahirap nga raw talagang ikumpara. Lalo na hindi nagkakalayo nga raw sa numbers. Kay Jokic mismo nang gagaling yung magandang run ng team pagdating sa offensive game samantalang itong si Towns ay naglalaro nga lang raw sa sistema ng coach at sa laro nila Jalen Bronson at iba pang mga high level players ngayon ng Knicks. Kaya magkaiba nga raw talaga ng husay yung dalawang sentro na to. Kumbaga papunta pa lang si Towns sa best version ng karir niya itong si Jokic pabalik na raw. So walang mananalo sa comparison na to. Parehas mahusay na sentro yung dalawang to at magkaiba lang pagdating sa versatile nila sa loob ng court.